Yo, what's up mga kaibigan? Hindi na tayo magkwentuhan. April 1 ang pinagsabihan si Ja Morant ng NBA na huwag gawin ng celebration na may koneksyon sa baril. Ginawa niya ulit ito noong April 3 at nagresulta nga ito sa $75,000 sa multa. Well, nakinig siya at hindi na niya ito ginawa pa, subalit may panibago nga siyang 3-point celebration at ito ang pagbabato ng granada. Nasobrahan nga yata si Ja Morant ang Counter-Strike noon o Call of Duty at ngayon ay pinag-aaralan na ito ng NBA ulit kung muli ba nila itong ididisiplina. Hindi ko nga maintindihan kung ano ba ang mahirap sa pag-iwas sa mga ganitong klase ng celebrations. Sadya bang hindi ito naiintindihan ni Ja Morant o nagmamatigas lang siya at nagpapakita ng kanyang immaturity? At the end of the day ay naglalaro siya sa NBA. Wala siyang pinagkaiba sa normal na empleyado sa isang kumpanya. Kailangan niyang sumunod sa itaas. Kung ayaw niya ngang sumunod dito, edi dapat ay umalis siya sa kumpanya na ito. Dahil sa pagmamatigas si Ja Morant ay posibleng magbumulta na naman siya ng libo-libong salapi, milyon kung i-convert natin ito sa Philippine pesos o kaya naman masuspend pa nga siya without pay. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Nikola Jokic. Kapag sinabi ngayong Nikola Jokic ay madalas pag-uusapan ng kanyang mala Will Chamberlain na mga stats. Mapa 40-point triple-double man yan, 50-point, 60-point triple-double. Lahat nga yung ginagawa ni Jokic ngayong season. Hindi nga madaming makikipagdebate sa'yo ngayon kapag sinabi mo na siya ang best player in the world. Literal na ginagawa niyang normal ang 30-point triple-double. Nag-average nga siya ngayong season ng 30 points, 12 rebounds, and 10 assists per game. Ganun pa man, ito ba ang gusto ni Jokic? Malamang ay hindi. Dahil ang gusto nga ni Jokic ay ang manalo lamang. Kung mananalo ang team na meron lang siyang 10 points, 10 rebounds, 10 assists ay mas gugustuhin niya pa ito kaysa sa gumawa ng historic numbers at matanggap ang talo. Kaya naman na-report na frustrated na nga daw si Jokic sa defensive effort na pinapakita ng kanilang team na rank 20 lamang ngayon sa NBA sa defensive rating. Kung sasabihin nga ng mga fans sa si Jokic ang problema, well nakakahiya naman nga kung ikaw ang nangunguna sa points, rebounds, assists, steals while also shooting more than 55% sa field and 43% sa 3-point line at siya pa ang sisisihin mo sa depensa. Literal nga na ginagawa na niya ang lahat at deserve niya ng tulong sa depensa mula sa kanyang mga teammates. Imagine a restaurant na ikaw ang tagaluto, tagahugas ng pinggan, waiter at iba pang trabaho ay sa iyo lahat. Kaya naman understandable nga na nagpapakita nga ng frustration ngayon si Nikola Jokic at hindi ito magandang sign at pinatalsik pa nila ang coach na very close sa kanya. Ang Denver Nuggets nga ay nasa 5th seed ng West kahit na nakapag-miss ng 5 straight games si Jokic. Ganun din si Murray sa ngayon. Si Aaron Gordon ay less than 50 games din ang nilaro ngayong season. Kung tutusin nga ay hindi kasalanan ni Coach Mike Malone na ganito ang record ng Nuggets. In fact, it's a very good record para sa team na madami ang injuries all throughout the season. At kung iisipin natin ang mabuti ay kasalanan nga ng front office na binarat nila ang tulad nila KCP, Jeff Green at Bruce Brown at iba pa, kaya naman kapag injured ang starters ay nahihirapan sila na manalo. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?